Praise God. Tayo po lahat. Itaas po natin ang ating kamay at tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify you, Father God, for this blessed evening, O God. Indeed, blessed po ang gabi na to, Panginoon, sapagkat alam namin na habang pinupuri ka namin, dinadakila, ay magpaparanas ka amin, O God, sa iyong mensahe mo. Father God, bilang mga ko na anak mo na maupis mo, ibigyan mo ko ng karunungan na gagaling sa iyo, O Diyos. Nasa gayon, O Lord, ang salita mo na naisin mong iparanas sa bawat isa, O Diyos, ang siya maghari, O God. Buksan mo, Lord, ang espiritual na pandinig at mga puso ng bawat isa, O Diyos. We claim this Asia Midweek service this night a victorious in the name of Jesus. Amen and amen. Pwede na po tayong umupo. Hallelujah. Good evening po, Asia, at good evening sa aking mga kapatid dito po sa Taiwan. Ngumiti naman po tayo para sa ating Panginoon. Amen. Good evening all over the world. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos. Ito pong recording ng Asia Midweek na to, lahat ay napapanood sa buong mundo. It means, mahal ka ng Panginoon. Amen? Mahal tayo ng ating Diyos, kaya po mayroong gawain ng ganito. Kaya ngayong gabi na to, ang mensahe po ng ating Panginoon ay hindi aksidenteng para sa akin at para sa iyo, kundi lahat ito ay para sa atin. Way back po nung bata ako, lagi sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko lang masaya sa buhay. Pero pala kapag nagkakaedad ka na, marami ka nang gustong mangyari sa buhay natin. At nakita ko po dito na lahat ng tao pala ay may dahilan bakit tayo nabubuhay. Naitanong pa po ba ninyo sa sarili ninyo yung ano kaya ang dahilan bakit nabubuhay ako? Imagine sa edad po natin ito, buhay pa tayo. Mga kapatid, wala tayong pagkakaiba sa mga things na nililikha ng mga tao. Kagaya po ng cellphone. Di po ba ang cellphone kaya ito nilikha, ginagamit for communication? Ang sasakyan, nilikha, para po may sasakyan tayo sa destination na pupuntahan natin. At yung mga ilaw na ito nilikha para magbigay liwanag. So kung ang mga bagay na nilikha ng mga tao ay may purpose, lalo na ikaw at ako, tayong lahat na nilikha ng Diyos, may purpose din ang buhay natin. Kaya tanong mo sa sarili mo, self, may purpose ba ang buhay mo sa Diyos? Amen? Yan ang mensahe po ng ating Panginoon. God created us for purpose. May layunin ang buhay natin. Kaya kung dati lagi po natin tinatanong, anong gusto kong gawin sa buhay ko? This night, baliktarin naman po natin. Itanong natin kay Lord. Sabihin po natin, Lord, ano ang purpose mo para sa buhay ko? Sabihin po natin yan. Amen. Dahil hindi tayo nabubuhay ng walang purpose. Dahil ang buhay na walang purpose, wala pong malinaw na may dadala sa kanya. Maliligaw siya Wala kang destinasyon. Amen? Maaari po tayo maging successful, marami tayo pong maging achievement sa buhay natin, pero kung wala ang kalooban ng ating Panginoon, there's something empty in our life. Hindi tayo masaya. Kahit mansion pa yung bahay mo, hindi ka masaya kung yung ginagawa mo ay hindi yung purpose ng Diyos sa buhay mo. So ngayong gabi na to, may 5 bagay, may 5 aral na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon para makita po natin kung ano yung layunin ng buhay natin. Bakit hanggang sa edad mo ngayon, ay buhay ka pa? Una, you were created by God with a purpose. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So, sino po yung tinutukoy dito? Bago pinanganak, pinaglihi. Di po ba tayo? Kung tayo yung tinutukoy dito, na bago pa ipinaglihi, ipinanganak, ay pinili ng Diyos para maging propeta sa lahat ng mga bansa. It means, hindi ka aksidente. Bago pa tayo nakilala ng mga ka-churchmate natin, nakilala ng pamilya natin, kilala ka na ng Diyos. Kaya may dahilan kung bakit kayo pinanganak. May dahilan kung bakit ka nandito. May dahilan kung bakit ilagay ka ng Diyos sa pamilyang meron ka. Hindi ikaw pumili ng pamilya mo. Yung pamilya na representa mo, nilagay ka ng Diyos dyan kasi may purpose ka. Nilagay ka ng Diyos sa trabaho mo, sa mga employer natin po ngayon. Ang Diyos ang pumili dyan. May dahilan ng lahat ng yan. Sa church na kanabibilangan natin. To be honest, from the start, I am Methodist. Bakit pagdating ko dito sa Taiwan, ay pre-believers ako?
Dahil dito ako dinala ng ating Panginoon. Lahat yan may layunin. Kung titignan po natin. At higit sa lahat, dinala ka sa bansa kung nasan ka. Hindi lang para magtrabaho at kumita ng pera. May purpose ka. Amen? Kagaya po ng isang appliances to eh. Kasi wala po tayong pagkakaiba sa appliances eh. Mabuti pa nga yung mga gamit. Ginagamit sila eh. Pero tayong pinagkakalooban ng Panginoon, tamad natin. Ayaw po natin magpagamit sa gawain ng ating Diyos eh. Amen po ba? Nakikita po niyo yung manual niya? Lagi nakalagay yung manual, di po ba? Bakit laging may manual? Dahil ang manufacturer, ang gumawa po ng product na rice cooker na yon, siya ang nakakaalam kung anong dapat gamitin, anong ng tamang function nito, at anong mga bagay na dapat iwasan. Kaya di po ba kahit yung mga cellphone natin, bago natin gagamitin, nagpupuyat-puyat ka pa eh, binabasa mo yung manual niya para tama pong paggamit niya. Kasi kung gagamitin mo to ng mali, di ba ano mangyayari? Masisira siya. Ganyan din po ang buhay natin. Ang Creator natin na lumikha sa atin, ang higit na nakakaalam kung paano dapat gamitin ang buhay mo at buhay ko. Kaya kung gusto nating malaman ang purpose natin, bumalik po tayo sa Diyos. Kumusta po ang relasyon natin sa ating Panginoon? You can never know the purpose of God in your life kung wala kang relasyon sa ating Diyos. Nakakalungkot, no? Nilikha ka ng Diyos pero wala kang relasyon sa Kanya. Kaya kapatid, you were created by God with purpose. Paano ka babalik sa nag-create sa'yo kung ngayon maligamgam pala ang pananampalataya? Kaya tinatawagan ka ng Panginoon. Sabi ko nga po kanina, napakabuti ng Lord all over the world. Nakaabot ng preaching na to. Kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi ka lang niya nilikha dito. Gusto niya lagi siyang kasama. Kasama sa buhay natin. Kaya nga, di ba sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 5, bago ka pinaglihi, ibig sabihin, kilala ka ng Panginoon. At may purpose ka. Pero ano po na nangyayari? Minsan ganito ang nangyayari sa atin. Inahanap natin yung purpose ng buhay natin para sa karir, pera, magpayaman na magpayaman, achievements, material at mabagay, popularity, relationship, recognition, at sariling pangarap. Hindi naman po masama ang mga ito eh. Pero ano po yung masama? Kapag ginawa nating ultimate purpose ang mga bagay na ito. Darating yung panahon, maaari po nating maramdaman ang kakulangan sa buhay natin. Marami po ako narinig, sabi nila, kahit pala marami kang pera kung walang Diyos, hindi ka masaya. Because we are trying to find our purpose everywhere except from the one who created us. Kaya kapatid na yung oras na to. Alam niyo po yung kantang word din na sabi niya, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Because here we are, we're back. Bumabalik siya. Walang patutunguhan. Kasi wala ang Diyos. Kaya ngayon kung oras na to, yung buhay natin para tayong tupang ligaw na walang patutunguhan. Kumakatok ang Diyos sa puso natin. Sabi niya, anak, andito ako, ang Creator mo. May maganda akong purpose sa buhay mo. Ang sabi po sa Efeso chapter 2 verse 10, sabi po niya, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa mang upang gawin natin. Imagine, naka-advance na. Hindi pa tayo sinilang. Naka-advance na, may gagawin ka. May mission ka. Ninanda po ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi tayo aksidente, sabi ko nga po. At hindi tayo random. Hindi tayo walang purpose. We are God's workmanship. Sabihin po natin, we are God's workmanship. God's workmanship. At kung tayo yung workmanship ng ating Panginoon, ay siyang gumawa sa atin, ang naglalang sa atin. So dapat po, masundan natin yung kanyang kalooban. At babalik tayo sa manual ng ating Diyos. Diba sabi ko nga yung gamit kanina, para magamit ng tama, tinitingnan mo yung manual. Kung gusto natin malaman kung paano gamitin ng tama ang isang produkto, binabasa natin ang manual. It is same, mga kapatid. Kung gusto nating malaman kung paano po mamuhay ng tama, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang Biblia, ang pinaka-manual ng buhay natin. Amen. Amen. Ang Biblia nagbibigay sa atin ng direction kung paano tayo mamuhay.
at makita natin yung mga laws, yung mga instruction ng ating Diyos sa buhay natin. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? Amen. Amen po ba? Amen. Ang hina po ng boses ng mga kapatid dito sa Taiwan. Amen. Di po ba, ang sabi niya sa Psalm chapter 119 verse 105, memorize po natin yan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tunay nga po kung ang salita ng ating Diyos ay siyang ilaw ng buhay natin. Hindi tayo maliligaw. Di po ba? Hindi tayo makikita natin yung purpose ng buhay natin. Kaya the Creator who knows the purpose of the creation, kung gusto pong malaman kung bakit ka nilikha, bumalik ka sa Creator mo. Pangalawa, kung gusto mong malaman kung saan ka pupunta, lumapit po tayo sa ating Diyos. Don't ask the world to define your purpose when your Creator has already designed it. Hindi tayo nilikha para lang pong mabuhay. Sabi ko nga, hindi lang tayo nilikha para mabuhay, mag-enjoy sa buhay natin. Tayo ay nilikha upang makilala ang Diyos, mahalin siya, paglingkuran siya, at maging pagpapala sa iba. And that's your purpose. Pangalawa, ano pong layunin ng buhay natin? Bakit andyan pa tayo hanggang ngayon? Your talents are part of your purpose. Sabihin, ay narinig ko na yan. Lagi sinasabi yan. Naririnig na natin, di naman natin ginagawa. Your talents are part of your purpose. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Libre lang po yan na binigay sa atin ng ating Panginoon. So dapat maging mabuting katiwala po tayo. Bawat isa sa atin po may iba't ibang binigay na gift ang ating Panginoon. Maraming maaari po hindi pare-pareho ang ating mga kakayahan. Sige nga po, pag sinabi kong marunong umawit, magsabi ng amen kung saan dito ka binigyan ng kakayahan ng ating Panginoon. Yung iba ay binigyan po ng karunungan umawit, magturo, mag-organize, mag-encourage, marunong makinig, gift of hospitality, evangelism, gift of prayer, at leadership. Kung lahat po tayo ay may kakayahang binigay ng ating Panginoon, it means, hindi mo na kailangan magkaroon ng gift ng ibang tao. Minsan, we are copycat. Ginagaya po natin yung iba. Kapatid, you are po your originality created by God. Mayroon ka sariling gift na yan ang gagamitin ng ating Panginoon sa buhay mo. Kaya kung ano pong pinagkatiwala sa atin ng ating Diyos na kakayahan, gamitin ito para po sa Kanya. Sabi nga, be faithful with God has given you. Tanong po natin, ginagamit po ba natin ang mga talentong binibigay sa atin ng ating Panginoon? Misa nga, kahit praise and worship, yung sabi ng song leader, taas ang ating kamay sa Panginoon. Abay, gumaganon-ganon pa. Pero pag marinig yung mga word song, mga pauulala ka, talagang gumaganon pa yun, sumasayaw po. Amen! Mga kapatid, sa buhay po natin, lahat po ng kakayahan na binigay sa atin ng ating Diyos ay gamitin natin para sa Kanya. Hindi sa makamundong gawain. Do you still remember po mga kapatid yung parable of the talents? Alam natin lahat yan, napapakinggan po natin. Ipinakita ni Jesus na ang mahalaga ay faithful sa pinagkatiwala po sa atin ng ating Diyos. Kaya this is the reason also kung bakit po tayo dinala sa church kung nasan tayo. Kami dito po sa Taiwan, kung tutusin, marami po mga Christian churches dito. Ang Diyos ang pumili ng church kung saan Kanya dinala. Kasi sa church kung nasan ka kapatid ngayon, doon gagamitin ng Diyos ang kakayahan na binigay niya sa iyo. Amen? Amen. Maaaring maliit lamang ang tingin natin sa ating talent. Pero kapag nilagay natin ito sa kamay ng Diyos, maaari po na itong gamitin upang maging pagpapala sa marami. Ang talento po natin yan ay pwede natin gamitin for the glory of God at pagpapala sa iba. Your talents are part of your purpose. Amen? Pangatlo, ano po yung layunin ng buhay natin? Your purpose can be found serving others. Ang sabi po sa Mark chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa kakatubos ng marami.
Alam niyo po, si Hesus Kristo po ang pinakamagandang halimbawa ng purpose living. Dumating siya sa mundo hindi upang hanapan ng paglilingkod ang kanyang sarili, kundi upang maglingkod, magmahal, tumulong at magbigay sa kanyang buhay para sa iba. Di po ba? Inalay niya ang kanyang buhay. Pwede naman sabihin niya, oh mga tao, anak ako ng mga hari, paglingkuran niyo. Pero di niya ginawa. Kahit siya'y anak ng Diyos natin, nagpakababa siya, naglingkod siya. Kaya kung tinatanong po natin, ano ba ang purpose ko sa buhay ko? Hindi lamang po itungkol sa ano ang gusto mong makamit, kundi sino ang maaari kong paglingkuran gamit ang buhay na pinagkaloob sa akin ng Diyos. Ikaw at ako, kapatid, ay gagamitin ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Sabi nga, no one is in islands. Kaya wag po natin pagdamutan ang ating mga kapwa. May purpose din po tayo sa kanila. Minsan iniisip po natin, kailangan natin gumawa ng malaking bagay para masabing ginagamit tayo ng Diyos sa ibang tao o kapwa natin. Pero sa Diyos po, hindi kailangan ng malaki ang ginagawa para maging mahalaga. Iniisip natin yung para lang na makatulong tayo sa iba, bigyan sila ng mga something gift pero para po sa kanila, no? Pero alam niyo mga kapatid, yung simple message lang po sa ating mga kapwa, yung kumusta ka, pagdarasal kita, nandito lang ako para sa iyo, makinig, tulungan kita, huwag kang susuko. Ito pong mga salento ng Diyos para baguhin ang araw o buhay ng isang tao. Kaya maging goal din po natin araw-araw. Mayroon naman po tayong mga cellphone. Kumustahin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating mga kapatid. Sometimes, di po ba, sabi nga po, kapag mayroong taong pinag-isip ang Diyos sa iyo, i-message mo siya. That is the way na yung tao na yun, kailangan niya makausap. Ako yung lagi kong ginagawa. Pag may pinag-isip ang ating Panginoon, kagad kumustahin po natin. Kaya kapatid, yung simpong kumusta ka, nagbibigay po yan ng kasiyahan sa ating mga kapwa. Pangalawa, paano po tayo na makakapaglingkod with purpose para po serving others? Sometimes God sends people to us because He wants us to serve them. May mga taong pinadadala ang Diyos sa buhay natin. Remember this mga kapatid. Hindi lahat ng taong lumalapit po sa atin ay inconvenience. Minsan, opportunity sila para maipakita natin ang love ng Diyos sa kanila. Di po ba may dumarating sa buhay natin? Magugulat ka lang, naging kaibigan mo siya. Tapos may mga taong paulit-ulit, mini-message ka. Nakukulitan ka pa, ang kulit naman ni sister. Lagi nagme-message. May mga taong kailangan lang na gustong makinig lang po tayo sa kanila. Yun ang hinahanap po nila. At maaaring sabihin natin na, alam mo sis, mahal ka ng Panginoon. Pero nangyayari po sa atin ngayon, kapag nag-message yung kapwa natin sa notification, kunyari makita mo sa notification, kumusta ka na sis, may pera. Ay, hindi na babasahin. Sabi niya, hiramata ng pera to ah. Sa ganyan po, no? Hindi pa tinapos yung notification. Ngayon pala, laman ng message, kumusta ka na sis, may pera ako dito, baka nangailangan ka. Ayan tuloy, hindi mo binasa. Hindi ka napahiram ng pera. Amen? Nangyayari sa atin yan. Mga kapatid, anak tayo ng ating Panginoon. Huwag tayong pipili na mga tao lamang na ating kakausapin na tumatawag sa atin. Madalas yung mga taong nasa sitwasyong naghihirap, ikaw ang pinaisip ng Panginoon sa kanila parang kandila na nagbibigay liwanag, kaya ikaw ang paulit-ulit na tinatawag. Ikaw ang paulit-ulit na iniraman ng pera. Pero pag nagpahiram ka ng pera, yung kung kaya natin ibigay, para pag di na siya nagbayad, sabi nga po, ay hindi tayo masasaktan. Amen? Pangatlo, paano po tayo magiging may layunin sa ating blessing? Kung dumaan ka sa sakit, di po ba maaari natin gamitin ang experience natin para sa ating mga kapwa? Kaya mo yan. Di po ba? Nagpapalakas na loob tayo sa kanila. Kung ano po naranasan natin, pwede natin i-encourage sa ating mga kapwa. Ang buhay po natin mga kapatid ay parang isang kandila. Ang kandila ay ginawa upang magbigay liwanag. Habang nagbibigay ito ng liwanag, di po ba, unti-unti siyang nauubos.
kapag nag-iilaw siya. So, ganito din po yung Christian life sa buhay natin. Maaaring maubos ang ating oras sa iba, maaaring mapagod tayo, at maaaring kailangan natin magsakripisyo sa kapwa natin. Pero kapag ang buhay natin ay ginamit natin upang maging liwanag sa iba, nagiging meaningful ang bawat araw. Kaya hindi po aksaya ang maglaan ng oras sa ating mga kapwa. Purpose mo yan. Layunin din ang buhay natin yan sa ating kapwa. At di po ba ang sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 16? Let your light shine before men, sabi niya. So hindi nilagay ng Diyos ang liwanag sa atin para pong itago. He wants our light to shine so others can see Him through us. Binigay ng Diyos yung liwanag sa atin at sa gayon tayo po ay maging liwanag sa iba. Hindi po natin, your purpose is not always about being seen. Sometimes it's about making someone else feel seen. Hindi po natin kailangan mapansin ka ng maraming tao. Baka ang purpose mo po yung mga taong tahimik mong tinutulungan. Pero nakikita ng Panginoon yan. At higit sa lahat, hindi kailangan malaman ng lahat ng tao kabutihan mo. Ang mahalaga, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Dahil ginagamit ka niyang instrumento sa kapwa mo. Kapag ginagamit po natin ang ating oras, talento, resources, at buhay upang paglingkuran ng iba, hindi lamang po tayo tumutulong sa kanila. We are fulfilling God's purpose for our lives. Yan din po yung purpose ng buhay natin. Ang gamitin ng ating Diyos sa ating kapwa. Ikaw nga, gusto mo laging tinutulungan ka, ayaw mong tumulong. Amen? At pangapat, ano po yung layunin ng buhay natin? Bakit nabubuhay pa tayo hanggang ngayon? Don't waste the life God gave you. Ang sabi po sa Psalm chapter 90 verse 12, dahil itong buhay namin may lamang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay tumunog. Hindi po natin alam kung gaano karami ang araw pa natin. Meron tayo. Hindi natin alam, baka mamaya patay na tayo. Di ko ba? Walang nakakaalam yan. Hindi natin alam kung bukas buhay pa po tayo. Kaya sabi niya, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya lagi sinasabi ko nga po, araw-araw, kapag binigyan ka ng buhay sa araw na to ng Panginoon, gawin mo yung pinaka-the best. At dahil hindi po natin hawak ang buhay natin, kaya wag na po natin sayangin ang buhay natin, mga kapatid. Tanggalin po natin lahat sa buhay natin ngayon. Yung bitterness, unforgiveness, jealousy, comparison, hatred, walang katapusang worries. Tanggalin po natin lahat yan. Ang gusto ng Panginoon, i-enjoy natin yung buhay natin sa bawat araw. Amen. Amen! Kaya kung may galit ka pa ngayon sa inyong magkakapatid, kausapin mo na siya. Baka di natin alam bukas anong mangyari tapos doon ka iiyak. Namatay na siya, doon ka magsisisi. Walang nakakaalam kung hanggang lang po ang buhay natin. Kaya dapat sa bawat araw na binibigyan tayo ng Diyos, pahalagaan po natin. Indeed, ang maging buhay po natin yung forgive, love, serve the Lord, and live for God. Kamukha po ng isang orasan. Di po ba? Tingnan niyo yung orasan. Ang orasan po ay patuloy siyang natakbo. Basta't may baterya po siya. Natakbo po yan. Walang tigil na tumatakbo. Hindi ito hinihintay kung ready na tayo. Wala po siyang hinto, di po ba? Tumatakbo yung orasan. Kaya ang buhay po natin ay parang orasan lang yan. Bawat tick ng orasan na to is a reminder of us that our life is limited in this world. Kaya kapatid, habang po tayo ay may panahon pa, gamitin natin ang buhay natin para sa Diyos. Lagi nga sinasabi ko po sa mga kapatid natin dito sa Taichung, kapag buhay ka pa ngayong araw na to, isipin mo na baka bukas, hindi ka na buhay. Nasa gayong kapatid, magawa natin yung pinaka-the best para po sa ating Panginoon. Sabi nga, let us do what we can today. Let us do our best to serve God. Because we don't know kung tomorrow, buhay pa po tayo. Amen? Kaya kapatid, don't waste the life God gave you. Hindi mo pag-aaring hininga mo na yan, binigay ng Panginoon.
Hindi mo pag-aari ang buhay mo na yan. Galing sa Diyos. Imagine nga, bibili ka ng cellphone, napakamahal niya. Di ba pag binili mo siya, ang mahal ng cellphone? Pag nagamit mo siya, matagal sasabihin natin, worth it naman. Kahit mahal siyang binili ko, nagamit ko naman ng tama. Pero tayo, ano pong pinagbili sa atin? Ang buhay ni Jesucristo. Sa pagharap po ba natin kay Lord, masasabi ni Lord, worthy naman. Kahit pinapako ko sa krus ng Kalbaryo ang kamahal kong anak, naglikod naman ang tapat sa akin, ang anak ko. Amen? Nakakahiya po sa ating Panginoon. Kahit akong tumatayo dito, sa mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin, sa mga buhay natin meron tayo, sa pagharap pa natin kay Lord, masasabi natin, well done. Sasabi niya, well done ba? O masabi natin kay Lord, Lord, nagawa ko yung purpose sa buhay ko. Kaya kapatid, hanggat araw-araw na binibigyan tayo ng buhay ng Diyos, don't waste it. Mas piliin na po natin maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Pangalima, ano po yung layunin ng buhay natin? Your purpose continues even through difficult times. Madalas iniisip natin kapag nasa pagsubok ka na, ayoko na pumunta sa church, ayoko na maglingkod, aalis na ako. No! Ano po ang sabi sa Romans 8:28? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Isa ito sa mga verse na nagbibigay ng pag-asa kapag po dumadaan tayo sa mahirap na season ng buhay natin. Pero kailangan natin intindihin din mga kapatid, hindi po sinasabi na Romans 8:28 ng lahat na nangyayari sa buhay natin ay mabuti. May mga bagay na masakit, may pagkawala, rejection, disappointment, failure, unanswered prayer. Kaya di ba madalas na itatanong natin, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit kung kailan naglilingkod ako sa iyo, ang dami mga problemang pagsubok ang dumarating sa akin. Pero anong pangako ng ating Panginoon Diyos? Kahit hindi mabuti ang lahat na nangyayari, kayang gamitin ng Diyos ang lahat na mga yan na nangyayari sa buhay natin para po sa kanyang layunin. Kayang gamitin ng Diyos ang lahat ng mahihirap na karanasan natin o sitwasyon mo ngayong kapatid para hubugin ka, tubugin ako ng Panginoon nang gamitin tayo sa kanyang purpose. Dahil ang sakit na pinagdadaanan mo ngayon ay magiging testimony. Ang problema ang nalagpasan mo ay mag-encourage mo sa iba. Your pain is not always the end of your life. Hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo ng ating Panginoon. God can use it for His purpose. Amen? Kaya po lahat ng mga pagsubok sa buhay natin, huwag kang hihinto. May purpose ang Panginoon. Because difficulties does not mean you have lost your purpose. Minsan kapag dumarating po yung problema, inisip natin, baka wala na akong purpose. Diba? Alis na lang ako sa church. Iniisip ko yung ganyan eh. Bakit hindi na ako magagamit ng Panginoon? Lahat iniisip natin. Pero po hindi ganun ang ating Diyos. Ang difficult season ay hindi nangangahulugang cancelled na ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Minsan po, ang season ng paghihirap ay bahagi mismo ng preparation ng Diyos sa buhay natin. Napakagandang example po ni Joseph. Diba sa Genesis chapter 37 verse 15? Si Joseph po may magandang pangarap mula sa Diyos. Pero dumaan siya sa rejection, di ba? Pagtataksil ng kanyang mga kapatid, andun yung pagiging alipin, kinulong pa siya. So kung titignan po natin, baka Diyos siya, bakit inaalaw ng Panginoon na mangyari kay Joseph to? Kung titignan natin ang kanyang sitwasyon, parang kabaliktaran ng purpose na nangyayari. Pero ano maganda po, hindi pala siya iniiwan ng ating Diyos sa sitwasyon meron siya. God was preparing Joseph in the pit before placing him in the palace. Ang pit po ng mga hukay, ang mga pagsubok na naranasan po ni Joseph, ay hindi end ng story ni Joseph. Ang prison ay hindi end ng story ni Joseph because God was still working sa kanyang buhay. Di ba naging hari siya? So kapatid, kung si Lord ay nagtrabaho po sa buhay ni Joseph sa panahon na to, gayon din po sa buhay natin.
Gaano man ang hirap ng sitwasyon mo ngayon sa buhay mo, God is still working. Sabihin po natin, God is still working. God is Amen! Indeed! Anumang hirap na nararanasan mo ngayon, kapatid, God is working. Patuloy ang buhay. May pag-asa. Dahil nandiyan po ang ating Panginoon na gumagalaw sa mga buhay natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, ang mga difficulties sa buhay din natin ay may purpose sa buhay natin. Don't waste your difficult season po sa buhay natin. Kung dumarang po tayo sa pagsubok sa buhay natin, pwede niyang baguhin ang ating Panginoon. At sa mga pagsubok sa buhay po natin, di po ba nakikita natin, nagiging pagpapala tayo, lumalago tayo, nababago tayo. God allows yung mga pagsubok sa buhay natin para hubugin tayo ayon sa gusto niya sa buhay po natin. Kaya mga pagsubok sa buhay, ang blessing po yan. Pagpapala yan. Ang ganda lang, habang nahihirapan tayo, hawak ang kamay natin ng ating Panginoon. Kasama po natin siya. Mag-stay lang hanggang makita natin yung purpose niya sa buhay natin. At habang dumaranas po tayo ng pagsubok sa buhay natin, your purpose continues even through difficult times because your story is not over. Minsan isang chapter lang ang mahirap sa buhay natin. Hindi buong libro ay mahirap. Kung ikaw po nasa chapter ng pain ngayon, huwag mong isipin na yun na ang ending ng buhay mo. Kung nasa chapter ka ng waiting, hindi ibig sabihin na wala ng next chapter. Kung nasa chapter ka ng failure, hindi ibig sabihin na wala ng restoration. Kung nasa chapter ka ng weaknesses, hindi ibig sabihin hindi ka maaaring gamitin ng Diyos. Na wala kang purpose. Your story is still in God's hand as siya ang author. Yan ang tandaan po natin. Amen. Kung ang Diyos ang creator natin, kung ang Diyos ang author ng buhay natin, anong katatakutan natin? Just obey. Obey. Kung anong purpose ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Mga kapatid, ngayong alam natin na may purpose ka, may purpose ako sa buhay natin. Tanungin nga po natin ang ating sarili. I am living according to God's purpose o sa sarili ko lang kagustuhan? What gift has God given me? Ginagamit ko ba for the glory of God? Who I can serve or encourage? Nagagamit ba yung buhay mo para sa kapwa mo o makasarili ka? What part of my life I have not yet surrendered to God? Mga kapatid, kagaya lang po tayo ng isang lapis. Di po ba ang lapis hindi po ginawa para maging maganda lamang? At ilagay para display. It was made para po magsulat, di po ba? To write. Pero habang ginagamit po yung lapis, umikli ito. At habang umikli siya, mas maganda po siyang gamitin, di po ba? Ganyan din po yung buhay natin. Hindi tinawag para lamang pong maging comfortable. Tinawag tayo pong maggamit ng Diyos. Habang ibinibigay po natin ang ating oras, energy, gifts at buhay sa Panginoon, maaari pa rin po marami po tayong sinusuko sa Kanya, pero ang totoo po, alam niyo po ba, pag ginawa natin ito, we are fulfilling the purpose for which God created us. Kaya hindi ka aksidente. Sabi ko nga po, ang buhay natin ito ay sinadya ng Panginoon. Kung saan ka church will belong, sa pamilyang nasan ka, saan ka nagtatrabaho. You are not accident. Dahil we were created by God and for God and with purpose. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaya sa bawat araw na ibinibigay po ng Diyos sa atin, live with purpose, serve with God, walk with faith, and live for the glory of God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo para po tayo ay manalangin. At habang po tayo nanalangin, pwede po bang sundan ninyo ang panalangin na to as we offer to God ang buhay natin in return na gamitin po niya sa kanyang purpose. Hallelujah. Sabihin po natin, Lord, thank you for the life you have given. Show me my purpose. Teach me to use my gifts
my time, my life, for your glory. I don't want to simply exist. I want to live according to your purpose. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat, mga